Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lilet, asar talo kay Ira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagsimula ng maapektuhan si Attorney Lilet sa lahat ng panunuya sa kanya ni Ira. Sa gitna ng court trial, hindi na napigilan ni Lilet na hindi mapikon dito kay Ira. Matapos idamay ni Attorney Ira ang ama nitong si Lilet na si Ramir. Kaya nang magsimula ang court trial, ay tila wala sa sarili itong si Lilet. Wala ito sa sarili at mas lamang pa kay Lilet ang nakatulala. Dahil nagpatong-patong lahat ng isipin niya, hindi na niya alam kung paano pa ito matatapos at masusolusyonan. Kaya naman sa labis na pagkapikon ni Lilet kay Ira, hindi na niya napigilan na sigawan si Ira sa mismong court trial. Nagulat lahat ng tao sa loob dahil sa biglaang pagsigaw ni Lilet na parang batang napikon sa isang kalaro. Hindi alam ni Lilet ang gagawin niya. Nabigla siya sa mga pangyayari. Maging ang lahat ng tao sa korte ay nagbulungan na kung ano ba talaga ang nangyayari kay Attorney Lilet. Kaya nang mahimasmasan siya na hindi niya dapat ginawa yung bagay na yun dahil nasa court trial siya, ay humingi agad siya ng pasensya dito sa judge. Hindi daw niya sinasadya lahat ng nangyari. Nadala lang daw siya ng emosyon niya, kaya niya nagawa iyon. Maging si Nanay Chato ay nagulat din sa ginawa nito ni Attorney Lilet sa pagsigaw dito kay Ira habang nasa court trial. Hindi niya akalain na bibiguin siya nitong si Lilet. Nangako pa man din ito sa kanya na gagawin ang lahat para maipaglaban siya sa korte at maipanalo, tapos ay bibiguin lang pala siya nito. Dismayado ang mukha ni Nanay Chato. Naisip niya agad ang magiging desisyon ng korte. Napanghinaan ng loob si Nanay Chato sa ginawa nito ni Lilet. Hindi niya alam kung tama ba na binigyan niya pa ng pagkakataon si Lilet para ipaglaban siya sa korte. Nawalan na siya ng pag-asa, kaya hanggang sa matapos ang court trial, masama ang loob niya kay Lilet dahil sa ginawa nito. Kaya imbis na kausapin si Lilet, ay sumama na lang ito agad sa mga pulis para ipasok na siya sa selda. Naiwan pa din nga si Attorney Lilet sa gitna ng korte. Iniisip niya kung bakit niya nagawang patulan si Ira sa gitna ng court trial. At dahil nga mapang-asar itong si Ira, nilapitan niya pa itong si Lilet para asarin ulit. Dito na nga pumutok ang galit nitong si Lilet. Pinagsabihan niya si Ira na madumi itong gumalaw dahil ginagamit niya ang ama ni Lilet na si Ramir para hindi makapag-focus si Lilet sa kaso. Ginagamit ni Ira ang kahinaan ni Lilet para siya ang manalo sa kaso dahil alam ni Ira na masyadong maaapektuhan si Lilet kapag pinang-asar niya dito ay ang ama nitong si Ramir. Samantala, dahil alam na ni Patricia ang katotohanan tungkol sa mag-inang si Lilet at si Meredith, gagamitin nga ito ni Patricia para paglaruan ang dalawang mag-ina. Ayaw kasing tanggapin ni Patricia na may ibang pamilya ang asawa niyang si Ramir. Kahit na nga ang anak niyang si Trixie ay unti-unti na ngang tinatanggap si Lilet sa buhay nila bilang anak ng daddy niya. Dahil kung yun lang daw naman talaga ang magpapagaling sa daddy Ramir niya ay gagawin niya. Huwag lang ito mawala sa buhay nila. Pero ang Patricia naman ay hindi pumapayag sa sinasabi ng anak niya si Trixie dahil silang tatlo lang daw ang magpamilya at wala ng iba. Kaya gagawin daw ni Patricia lahat para lang hindi masira ang pamilya nila. Poprotektahan niya daw ito hanggat makakaya niya. Sa kabilang banda, dahil sa guilty nitong si Lilet, pinuntahan niya agad si Nanay Chato. Pagharap ni Nanay Chato sa kanya,
nang hingi siya ng paumanhid dito dahil sa nangyari kanina sa court trial. Nagsisisi siya kung bakit bigla niyang napatulan si Ira, samantalang hindi naman dapat. Dapat daw ay kinokontrol niya ang sarili niya. Samantala, sa dismaya ni Nanay Chato, tinanong niya si Lilet, "Aasa pa ba ako, attorney? Aasa pa ba ako na manalo ako sa kaso sa ginawa mo kanina sa court trial? Naniwala ako sa iyo tapos yan ang gagawin mo. Binigo mo kami ni Langgay." Nadiretsa na nga si Lilet nitong si Nanay Chato dahil desperada na talaga si Nanay Chato na manalo sa kaso dahil sabik at miss na niya nga itong si Langgay at gusto na niya ulit itong makasama. Dahil sa tanong ni Nanay Chato, sinagot siya ni Lilet na may pag-asa pa po tayo. Nandyan pa si Langgay. Pwede pa natin iharap si Langgay sa korte para tumistigo sa panig natin. Siya ang kukunin natin na star witness. Siya naman kasi ang nakakita sa lahat ng nangyari nung araw na yun. Tumanggi agad si Nanay Chato sa kagustuhang mangyari nitong si Lilet. Sinabihan niya si Lilet, "Huwag mong isama ang anak ko dito, attorney. Hindi siya kasali dito. Kung hindi mo kayang ipaglaban ang kaso ko, sabihin mo na sa akin para hanggat maaga makahanap na ako ng ipapalit sa'yo na nakafocus lang sa kaso ko. Gusto kong tuparin mo ang pangako mo pero hindi mo binibigyan ng atensyon ang kaso ko." Sabay tayo at alis ni Nanay Chato. Naiwan naman si Lilet. Iniisip ni Lilet kung bakit ayaw talagang pumayag ni Nanay Chato na iharap si Langgay sa korte. May tinatago ba tong si Nanay Chato, nagigimbal sa lahat kaya ayaw niyang isama si Langgay sa kaso? Habang malalim ang iniisip ni attorney, napahinto siya sa hagdan. Iniisip niya lahat ng sinabi sa kanya ni Nanay Chato. Alam niya kasi na labis niyang nadismaya si Nanay Chato sa ginawa niya sa court trial. Napakalaking impact kasi ng ginawa ni Lilet sa court. Kaya habang malalim ang iniisip nitong si Lilet, ay nag-isip siya kung ano pa ang gagawin niya para sa kaso ni Nanay Chato. Ay biglang dumating si Bonnie. Nagulat si Lilet kung ano pa ang ginagawa ni Bonnie doon. Hinabutan siya ni Bonnie ng panyo. Sinabi ni Bonnie na gusto kitang damayan, Lilet, dahil hindi naman naniwala si Lilet sa sinabi ni Bonnie. Nandito ka lang para masaksihan na pumalpak ako, na napahiya ko yung sarili ko sa iba, na tama ang sinabi mo sa akin dati, na hindi ko kayang hawakan ang kaso nito ni Nanay Chato. Tumanggi naman si Bonnie. Sinabi niya kay Lilet na mali siya ng iniisip. Nandito daw talaga siya para damayan si Lilet. Damayan ka sa pinagdadaanan mo. Dahil alam kong masakit at mahirap sa'yo na lumaban habang lumalaban din ang tatay mong si Ramir sa ospital. Pero alam kong matapang ka, kayang-kaya mo yan. Bigyan mo lang ng atensyon yung pinagkatiwala sa'yo ni Nanay Chato para hindi na siya madismaya sa'yo. Na-appreciate naman ni Lilet ang pagdamay sa kanya ni Bonnie. Sa kabilang banda, pauwi pa lang si Lilet, bigla siyang napatumba sa lakas ng busina ng sasakyan sa kanya. Pagbaba ng may-ari ng sasakyan, nagimbal siya sa nakita niya. Si Patricia ang bumaba sa kotse na halos kamuntik-muntika na siyang mahagip nito. At dahil pakalat-kalat daw si Lilet sa daanan, ay sinabi ni Patricia kay Lilet, "Manang-mana ka talaga sa nanay mo." Kaya labis na ikinagulat yun ni Lilet. Sinabi ni Lilet, "Nanay ko? Kilala mo ang nanay ko?" Napangisi naman si Patricia, sabay iniwan itong si Lilet. Naiwan naman si Lilet na iniisip ang sinabi sa kanya ni Patricia. Paano kung alam talaga ni Patricia kung sino ang nanay niya, tapos ay ayaw lang itong sabihin sa kanya? Ano kaya ang magiging desisyon ni Nanay Chato kay Lilet? Papalitan na kaya niya itong si Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.